Sa negosyo, mahalagang magtrabaho ng marangal at matapat upang magkaroon ng magandang kapalaran. Mahirap man ang daan sa pag-unlad, mahalaga ay malinis ang konsensya ng isang negosyante. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Lawrence, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan naming magkakaibigan noong makainkwentro kami ng aswang sa loob ng tindahan ng parisan. Matagal na rin pong nangyari ang kwentong ito, at sa tuwing naaalala ko ang nakaraan ay hindi ko maiwasang magtayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Binata pa po ako noong maganap ang aking nakakapangilabot na karanasan sa aswang, at isa yung patunay na kahit saang bahagi ng Pilipinas ay umiiral ang paglaganap ng mga aswang. Nakahiwalay na ako sa aking pamilya at nagpapadala na lamang ako ng pera. Madalang akong makauwi sa aming lugar sapagkat medyo mahirap ang aming trabaho at naghahanap pa ako ng pagkakataong makapaglib para naman makapagbakasyon ako at makapagpahinga. Natutunan ko ng mamuhay mag-isa malayo sa mga mahal ko sa buhay. Hindi na rin ako nalulungkot o naho-homesick sa tagal kong nagtatrabaho. Inisip ko na lang na kaunting sakripisyo yon para matulungan ko ang aking pamilya na makaahon sa kahirapan at matugunan ng pangangailangan sa pang-araw-araw. Nagsimula ang aming kwento noong maging malapit kami sa isa't isa ni Aldwin. Palagi akong ginagabi sa pag-uwi mula sa trabaho at madalas akong inaabot ng gutom. Kasama ko ang katrabaho kong si Aldwin. Siya ang aking matalik na kaibigan at madalas siya pa ang nakakasama ko sa tuwing naiisipan kong kumain ng mami o iba pang pagkaing maibigan ko. Isang gabi, naisipan niya akong ilibre sapagkat araw noon ng aming sweldo. At dahil parehas pa kaming binata na wala pang masyadong pinagkakagastusan o wala pa ring mabigat na obligasyon, ay nagkayayaan kaming kumain sa mamihan ni Aling Lourdes. Dumating kaming magkaibigan sa mamihan at inabutan naming maraming taong kumakain. Abala ang mga customer sa pagkwekwentuhan habang kumakain at humihigop ng sabaw. Umorder kami ng tig-isang mami nang biglang may isang lalaking tumayo at magreklamo. Medyo pagalit ang kanyang tinig. Nasabi niyang matabang ang mami. Inakala namin na doon na natatapos ang lahat. Ngunit may sumunod pa sa kanyang isang lalaki na nagawang magtaas ng boses at galit na nagrereklamong maalat ang kanyang inorder na mami. Medyo tumataas na ang tensyon at naisip ko na baka madamay pa kami sa gulo. Kaya minabuti naming umalis ni Aldwin. Mahirap na baka kami pa ang mapag-initan ng mga taong nag-aaway. May isang lalaking kumausap sa amin at sinabi niyang magtungo kami sa parisan ni Mang Noel. May ilang kilometrong lakarin buhat sa may mamihan. Masarap ang pares sa lugar na yon at tiniyak niyang hindi kami magsisisi sa lasa. Hindi naman daw kami maliligaw sapagkat malaki ang karatula ng tindahan at madaling makita. Nagpasalamat kaming magkaibigan at pagkatapos ay dumiretso kami sa sinasabing parisan. Hindi nga naman kami naligaw. Nakita namin ang nag-iisang pwesto ng parisan sa gilid ng daan. Pansin namin na wala itong masyadong kakompetensyang tindahan ng mga pagkain na nakapaligid dito. Maganda ang naturang tindahan. May mga pwesto ng upuan sa labas ng tindahan at may nakahanay pang mga bumbilya sa halaman sa tigkabilang sulok nito. Umupo kami ni Aldwin sa dalawang upuang magkatapat. Pagkatapos ay nakita namin ang tindero na sa palagay namin ay nasa 50 na mahigit ang edad. Pero makisig ang pangangatawan. Nagpakilala siya bilang si Mang Noel at siya ay may-ari ng parisan. Umorder kami ng tig-isang pares at saka luminga-linga sa paligid.
may isa pa palang lalaking kumakain ng pares. Kitang-kita naming sarap na sarap siya habang humihigop ng sabaw. Maya-maya ay iniabot sa amin ni Mang Noel ang 2 pares at nagsimula kaming kumain. Katakam-takam nga ang pares. Kakaiba ang lasa nito kumpara sa ibang ordinaryong pares na natikman ko. Papaubos na ang pares namin nang mapansin ko na kumukuha ang isa pang customer ng kalamansi mula sa kanyang bulsa at pinigilan siya ni Mang Noel. Pinagbawalan niyang gumamit ng kalamansi ang lalaki sa kanyang kinakaing pares. Nagtaka kami ni Aldwin kung bakit bawal ang kalamansi sa pares. Kaso ay hindi na kami nakialam at baka bawal yun sa patakaran sa kanyang tindahan. Maya-maya ay dumukot ng pambayad si Aldwin at nagpasalamat kami kay Mang Noel pagkatapos naming makakain. Namangha kaming magkakaibigan sa lasa ng pares at napagkasunduan naming imbitahang kumain ng mga kaibigan at katrabaho namin sa kasunod na araw upang matikman nila kung gaano kasarap ang pares ni Mang Noel. Sa sumunod na gabi ay sumama sa amin ang mga katrabaho namin upang makatiyak kung talagang nagsasabi kami ng totoo. Pagkadating namin sa parisan ay natagpuan namin ang napakaraming tao tulad ng mga estudyante, construction worker at iba pang mga empleyado. Nakita din namin ang presensya ng 2 taong nagrereklamo sa mamihan. Gayon din ang lalaking nagmungkahi sa aming kumain sa parisan. Mukhang naengganyo din sila sa lasa ng pares. Nakailang order din sila ng pares bago umangat sa kanilang upuan. Masayang masaya si Mang Noel habang nagpapasalamat sa mga tumatangkilik sa kanyang pares. Hindi naman kami nabigo ni Aldwin sa panghihikayat na kumain ng mga katrabaho namin sa parisan, sapagkat kahit sila ay natakam din sa lasa nito. Habang humihigop ako ng sabaw, ay gumaganda ang pakiramdam ko. Talagang nakakapag-init ng damdamin ng pares at kung iisipin ay nakakabaliw sa sarap ang lasa nito. Hinahanap-hanap ito ng aking katawan kaya naman sa susunod na araw ay yayayain ko ulit ang mga katrabaho ko na kumain ng pares. Pinayuhan ako ni Ines na imbitahan si Shasha na kumain sa parisan at magbaka sakali na mapasagot ko kaagad kapag natikman nito ang pares ni Mang Noel. Si Shasha ang maswerteng babaeng nagpatibok ng puso ko. Halos 3 buwan na rin akong nanligaw sa kanya at talagang nagtiyaga akong magbigay ng kung ano-anong regalo at umisip na din ako ng mga matatamis na pananalita para tuluyan ko na siyang mapaibig. Lumakas pa ang kantsawan ng mga katrabaho ko sapagkat alam nila kung gaano ko kagusto si Shasha at kung paano ako matuwa sa araw-araw na pagtatrabaho sa tuwing nasisilayan ko siya sa aming trabaho. Napangiti na lamang ako pero hindi ko maitago ang kilig na nararamdaman ko sa tuwing naiisip ko si Shasha. Tinibayan ko ang loob ko at noong dumako ang kinabukasan ay kukumbinsihin ko siyang makipag-date sa akin sa parisan ni Mang Noel. Nagtiwala ako sa sarili ko na mapapayag ko siya sa gusto kong mangyari. Positibo ako habang nakangiti ako at nakaharap sa kanyang maamong muka. Maya-maya ay tumingin siyang mabuti sa akin at kasabay nun ay nasilayan ko ang mga nangingislap niyang mga ngiti. Pumayag siya basta't ihahatid ko siya sa kanilang bahay pagkatapos naming kumain. Tuwang-tuwa ako at pakiramdam ko pa ay nasa ibabaw ako ng mga ulap sa mga oras na yon. Nagtagumpay akong maisama si Shasha sa parisan at lumipas ang 1 linggo ay nakamit ko na rin ang matamis niyang oo. Doon mismo sa parisan ni Mang Noel. Naging lucky charm ko pa yata ang pares para mapasagot si Shasha. Naging makasaysayan pa ang lugar na yon sapagkat doon naging saksi ang lahat ng kumakain sa aming pagiging magkasintahan. Napapadalas na rin kaming nakakapag-date sa parisan at kahit araw-araw kaming kumakain ng pares ay hindi kami nagsasawa. Kung minsan pa nga ay ginagawa na naming hapunan ni Shasha ang pagkain ng pares.
Matagal pa kaming nagkwekwentuhan sa tabi ng daan bago ko siya maihatid sa kanilang bahay. Masaya ako nang makitang hindi mapili sa pagkain si Shasha. Hindi rin siya maarte sa mga lugar na pinagtatagpuan namin. Kahit simpleng pares o kahit barbecue o di kaya ay goto lamang ang kinakain namin, ay hindi siya nagrereklamo. Basta't magkasama kami at may oras kami sa isa't isa, ay masayang masaya na siya at hindi siya humihingi sa akin ng mga mamahaling mga regalo o anumang sosyal na kainan. Kaya naman lalo ko na siyang minahal. Subalit dumating ang isang araw at marami na kaming napapansing kakaiba sa pares ni Mang Noel. Hindi rin siya nagpapa-take out. Naisip ko na baka pinoprotektahan lamang niya ang kanyang negosyo at ayaw niyang malaman ng iba ang mga sangkap na ginagamit niya para mapasarap ang kanyang pares. Bagamat may mga nauobserbahan kaming kakaiba sa pares, hindi naman nababawasan ang mga suki ni Mang Noel. Nadadagdagan pa nga ng iba pang mga trabahador at mga estudyante. Mukhang patok na patok ang parisan ni Mang Noel. Bata man o matanda ay paboritong pumunta at kumain sa kanyang tindahan. Naisip ko nga na baka mas pabor sa mga tao ang kanyang negosyo kaysa sa ibang pangkain tulad ng pansit, siomay, lumpia at iba pang kakanin at short order. Isang gabi, nagulat kami ni Aldwin nang biglang sawayin ni Mang Noel ang katrabaho naming si Manny, sapagkat lumabag ito sa patakaran niyang bawal gumamit ng kalamansi sa kanyang pares. Medyo nagkakainitan sila at sa palagay ko ay mauuwi yun sa isang matinding pag-aaway. Narinig naming nagpapataasan pa sila ng boses at hindi maawat ang kanilang pagtatalo. Hindi nagtagal ay inagaw ni Mang Noel ang kalamansi kay Manny. Bukod pa doon ay ipinapahiya pa siya nito sa harap ng maraming taong kumakain ng pares. Inakala ko na magrereklamo si Manny, pero bigla itong tumahimik at bahagyang yumuko. Tila nakaramdam siya ng matinding kahihiyan sa mga taong nakatingin sa kanya. Hindi pa rin tumigil si Mang Noel sa pagsasalita. Pinalayas niya si Manny sa kanyang tindahan at hindi na pinatapos sa pagkain. Medyo naguluhan ako noong mga sandaling yon. Habang pinagmamasdan ko si Mang Noel, naging palaisipan sa akin kung bakit mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng kalamansi sa parisan. Hindi na rin kami nagtagal ni Aldwin. Nagmadali kaming kumain ng pares at pagkatapos ay nagbigay na kami ng bayad kay Mang Noel. Saka kami umalis at nag-abang ng sasakyan sa tabi ng daan. Sa sumunod na gabi ay hindi na pinayagan ni Mang Noel na kumain si Manny sa kanyang tindahan. Paliwanag niya na baka magdala na naman ng gulo si Manny, kaya pinalayas niya ito. Baka pa dumating ang iba pang suki. Bumuntong hininga si Manny bago siya umalis sa tindahan na masama ang loob. Nag-alala kami ni Aldwin kay Manny kaya hinabol namin siya at pilit na pinakalma. Matagal bago siya nahimasmasan. Pumipwesto kami sa tabi ng isang punong kahoy na may kalayuan sa pwesto ng tindahan ni Mang Noel. Nasabi ni Manny na kahit siya ay nagtataka rin kung bakit bawal gumamit ng kalamansi sa pares, samantalang talaga namang may kalamansi yun. Hindi naman siya iskandalosong tao para ipagtabuyan at ipahiya ni Mang Noel sa harap ng maraming tao. Kaya simula noon ay binabalak niyang maghiganti dito at mapabagsak ang negosyo nito. Nabigla kami ni Aldwin. Hindi namin sukat akalaing aabot sa ganoong sitwasyon ng lahat. Talagang dinibdib ni Manny ang ginawa sa kanya ni Mang Noel. Sa isang banda ay may pagkakamali din si Mang Noel. Hindi niya dapat pinahiya at pinagtaasan ng boses si Manny sa harap ng mga tao kung talagang pinagbabawal niyang gumamit ng kalamansi sa pares. Sana ay kinausap na lamang niya ito sa pribadong paraan at mahinahong pinakiusapan upang naiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Habang napapaisip ako sa mga nangyari, ay hindi ko maiiwasang makinig sa mga sinasabi ni Manny. Hiningi niya ang kooperasyon namin ni Aldwin upang matulungan siya sa kanyang iniisip na plano.
Batay sa kanyang plano, gagawin niya kaming mga mata para makapagmatsyag sa mga kinikilos. Gayon din sa kung anumang posibleng tinatago sa amin ni Mang Noel. Matagal na naming alam na maraming koneksyon sa alagad ng batas si Manny, sapagkat pulis ang kanyang kapatid. Si Manny ang tipo ng taong may isang salita. Kapag mayroon siyang sinabi o ipinangako ay hindi siya magdadalawang isip na gawin ang bagay na yon. Hindi rin siya umaatras sa anumang laban. Lahat ng kanyang mga nasimulan ay tinatapos niya ng may kaayusan. Kaya natatakot kami ni Aldwin. Mukhang papasok kami sa malaking kapahamakan sa gagawin naming pakikipagtulungan kay Manny. Subalit naisip din namin na may punto siya at gusto rin naman naming malaman kung anong misteryo ang bumabalot kay Mang Noel. Gayon din sa pagbabawal nitong gumamit ng kalamansi sa pares. Minsan ay dumako ang isang araw. Nagkayayaan kami nila Shasha at Aldwin na kumain ng pares. Napansin ko sa sabaw na hindi na ito katulad ng dati. Malagkit at medyo malansa. Pero pinagpatuloy ko pa rin ang pagkain. Hindi naman naapektuhan ang lasa ng pares. Masarap pa rin ito kahit kakaiba ang amoy. Noong makatapos kaming tatlo sa pagkain ng pares, ay binigay na namin ang bayad at umuwi na kami. Hindi na kami nakipagkwentuhan kay Mang Noel dahil abalang-abala siya sa pag-iasikaso sa mga taong kumakain. Nag-abang kami ng masasakyang jeep at habang naghihintay ay saglit kaming nagkakwentuhan. Napag-alaman na pare-parehas pala kaming nagtataka sa sabaw ng pares. Iisa ang laman ng kwentuhan namin. Yun ay ang mabaho at malagkit na sabaw ng pares. Bukod pa doon ay hindi na rin pangkaraniwan ng mga kinikilos ng tindero. Matalim kung makatingin siya sa mga kumakain na nagtatangkang maglagay ng kalamansi sa pares. Hindi rin siya kinakikitaan ng pagkapagod at napagsisilbihan niya ang 4 hanggang 5 katao ng sabay-sabay. Hindi na normal ang ganoong uri ng ordinaryong tao. Hindi ko rin siya nakikitang magpahinga man lang kahit kumakain ng mga customer. Kataka-taka ang kinikilos ni Mang Noel, kaya napagkasunduan na muna namin ni Aldwin na ihatid si Shasha sa kanilang bahay. At pagkatapos namin siyang maihatid, ay dumiretso kami sa bahay ni Manny para ibalita sa kanya ang aming mga obserbasyon kay Mang Noel. Subalit hindi na kumbinsi si Manny sa mga sinabi namin. Ayon sa kanya, hindi yun sapat na ebidensya na magpapatunay na may ginagawang anomalya si Mang Noel. Ipinagdiinan pa niya sa amin na kailangang malaman namin kung ligtas ang mga inihahalong karne at lamang loob sa pares. Doon namin malalaman kung mayroon ba siyang tinatago o wala sa kanyang mga customer. Kinakabahan ako sa mga sinasabi ni Manny. Naisip ko na delikado yon sapagkat kinakailangan namin ni Aldwin na makapasok sa loob ng tindahan ni Mang Noel upang masiyasat ang mga karneng ginagamit niya sa paggawa ng pares. Malalagay sa alanganin ng mga buhay namin. Pero nangako naman si Manny na hindi kami mapapahamak basta't alerto kami. At kung may makita kaming kahina-hinala ay kaagad kaming tumawag sa kanya gamit ang cellphone at mabilis siyang makikipag-usap sa kanyang kapatid na pulis upang makapagresponde sa tindahan ni Mang Noel. Hindi kami kaagad nakatugon ni Aldwin sa mga panukala ni Manny. Pero sinabi naming pag-iisipan muna naming mabuti ang pagpaplano bago kami sumugod. Hindi madali ang pinapagawa sa amin at isang maling galaw lang ay siguradong kapalit nun ay mga buhay namin. Naintindihan naman kami ni Manny at binigyan niya kami ng panahon para makapag-isip-isip. Noong makapasok na ako sa opisina, ay pinilit kong ipokus ang aking atensyon sa trabaho. Pero madalas akong napapansin ni Shasha na balisa at tuliro. Tinatanong niya ako kung may problema ako, pero syempre hindi ako nagpapahalata. At sinisigurado ko sa kanya na okay lang ako at wala akong ibang iniisip. Doon pa lang napapanatag na ang kalooban ng kasintahan ko. May 2 araw nang hindi kami kumakain nila Aldwin at Shasha sa parisan ni Mang Noel.
Pinag-iisipan kong mabuti kung anong dapat gawin upang malaman kung talagang karne ng hayop ang mga tinitinda ni Mang Noel. Nag-date na muna kami ni Shasha at kumain sa ibang murang fast food upang pansamantalang malayo ang isip ko ukol sa pagdiskarte namin ni Aldwin sa pagmamatsyag sa tindahan ni Mang Noel. Hindi na muna kami nag-usap ni Aldwin at madalas kong nakakasama si Shasha para makabawi ako sa mga oras na hindi ko siya nabibigyan ng pansin. Kahit paano ay naibsa ng bigat na nararamdaman ko at napapawi ang takot sa dibdib ko sa tuwing nakakasama ko si Shasha. Napapag-usapan na rin namin ang magiging kinabukasan namin paglipas ng ilang taon, kaya nagkasundo na muna kaming mag-ipon bago kami magplanong magpakasal. Pumayag naman si Shasha at naintindihan niya lahat ng mga sinabi ko. Marahil ay marami pa rin kaming mga pangarap na dapat naming matupad bago kami lumugar sa tahimik. Nanatili na muna kaming magtungo sa ibang lugar para makapag-date, at sa tuwing umuuwi ako sa aking apartment ay saka pa lang ako nag-iisip ng hakbang kung paano isasagawa ang pagpasok sa loob ng tindahan ni Mang Noel. Matapos ang ilang araw ay kinausap ko si Aldwin at may nabuo na akong plano. Pumayag na ako sa mga utos ni Manny. Buo na ang kalooban ko na susuungin ng panganib. Pagkadating namin sa parisan ay napansin naming wala ang presensya ni Mang Noel. Itinanong namin sa mga kumakain kung nasaan ang tindero. May sumagot na isang binatilyo at sinabing lumabas si Mang Noel at babalik din siya kaagad. Doon na kami nakahanap ni Aldwin ng pagkakataon para makapasok sa loob ng tindahan. Pasimple kaming pumasok sa loob habang walang customer na nakatingin sa amin. Eksaktong abala sa pagkain ng pares ang mga suki, kaya hindi na nila kami napansing pumasok sa loob ng tindahan. Pagkapasok namin ay hinalughog namin ang bawat gamit at mga takip, pati na rin mga Tupperware at iba pang mga kasangkapan. Subalit wala kaming makitang kakaiba. May mga karning bakas sa mga lagayan at talagang wala kaming makitang ebidensya hanggang sa makaamoy kami ng malansa buhat sa dalawang malalaking drum na hindi namin magawang mabuksan. Pinagtulungan namin yon ni Aldwin. Napakahigpit ng bawat takip at talagang nahirapan kami sa pagbubukas. Maya-maya ay nagtagumpay kaming mabuksan ng bawat drum. Napupuno pala yun ng tubig at may mga lumulutang na ulo at pira-pirasong katawan ng mga tao. Kamuntik na kaming mapasukan ni Aldwin pero sinenyasan ko siyang kumuha ng cellphone. Mabilis kaming kumilos ni Aldwin. Tinukot niya mula sa kanyang bulsa ang cellphone at nakakuha siya ng mga larawan buhat sa loob ng drum. Kaso ay napansin ko na paparating si Mang Noel. Kaya nagmamadali kaming sinarado ang drum at nagtago kaming magkaibigan sa likuran nito. Nagulat kami at biglang nawala si Mang Noel. Parang gumamit ito ng salamangka. Pagtalikod namin ay nakita namin si Mang Noel na nakatayo mula sa aming likuran. Nagbabaga ang mga namumulang mga mata. Mahaba ang dila at matatalas ang mga kuko at pangil. Mukhang natatakam pa siya sa aming dalawa. Hindi na siya tao, kung hindi aswang. Iwinasiwas niya ang kanyang mga kuko at naisip naming katapusan na rin namin ang aming mga buhay. Napapikit ng mga mata si Aldwin, pero nilakasan ko ang loob ko. Umilag ako at itinulak ko si Aldwin upang hindi kami mahablot ng aswang. Kumuha ako ng isang piraso ng kalamansi mula sa aking bulsa at piniga ko yon. Saktong tumalsik ang katas ng kalamansi sa pisngi at liig ng aswang at napapaangil siya sa sobrang sakit. Tumayo ako at hinila si Aldwin. Bahagya kaming lumayo sa aswang at lumipat kami ng mapagtataguan. Umuungol pa rin ang aswang nang biglang makarinig kami ng dalawang customer na sumisigaw at umuorder ng pares. Halatang naiirita sa matagal na paghihintay. Umangil sa mahinang tinig ang aswang
at mabilis siyang nagpalit anyo bilang si Mang Noel. Sinikap niyang tiisin ang hapdi ng kanyang pisngi at leeg bago bumalik sa kanyang tindahan. Pagkaalis niya ay gumalaw kami ni Aldwin at umalis sa aming pinagkukublihan. Napatakip kami ng aming mga ilong ng maamoy ang mabaho at malansang amoy na nagmumula sa drum. Humanap kami ng tiyempo kung paano makakatakas sa loob. Nagbaka sakali kaming lumabas at nagulat kami na nawala na naman ang presensya ni Mang Noel. Mukhang napapadalas ang pag-alis nito. Nakita naming tumayo ang nag-iisang customer at hindi nito naubos ang kinakaing pares bago siya umalis. Tinanong ako ni Aldwin kung may natitira pa akong kalamansi sa bulsa ko. Tumango ako at dinukot ko sa bulsa ang isang pirasong kalamansi. Inutusan ako ni Aldwin na ipiga ang katas ng kalamansi sa pares upang makita namin ang tunay nitong anyo. Tumalima ako at nagmamadaling pinataka ng tirang pares. Hindi kami kaagad umalis ni Aldwin at inabangan namin ang kasunod na mangyayari sa pares. Namilog ang aming mga mata nang biglang nagbago ang anyo ng pares. Nagkaroon ng mga kuko at mata ng tao. Nawala ang lamang loob at karne ng baka. Malinaw na ang lahat. Hindi nga karning baka ang bumubuo sa pares kung hindi laman loob at bahagi ng katawan ng tao. Bumaliktad ang sikmura ko kaya inilabas ko lahat ng mga kinain ko habang si Aldwin naman ay kinukunan ng mga larawan ang naturang pares bago niya ipadala kay Manny lahat ng mga nakalap na larawan. Nabanggit sa akin ni Aldwin na gumagamit ng tagabulag si Mang Noel para hindi makita ng mga tao na karne ng tao ang inihahalo niyang sangkap sa pares. Natutunan niya ang mga bagay na yon mula sa kanyang lolo. Maya-maya ay niyaya na akong umalis ni Aldwin at natanaw namin sa di kalayuan si Mang Noel na nanlilisik ang mga matang nakatingin ng diretso sa amin. Nagmamadali kaming kumaripas ng takbo at eksaktong may humintong jeep sa tabi ng daan. Kaagad kaming sumakay at kahit kakaunti pa ang mga pasahero ay mabilis na nagmaneho ang driver. Mabuti na lamang at hindi kami naabutan ni Mang Noel. Kung hindi ay baka napatay niya kami at inihalo na rin sa mga pares na binibenta nito. Habang nasa biyahe kami ay tinawagan ko si Shasha at binalaan ko na wag lalabas ng bahay at wag pupunta sa paresan na hindi ako kasama. Tinanong niya ako kung may problema ba at nasabi ko na ipapaliwanag ko ang lahat sa opisina sa kasunod na araw. Agad naman siyang tumalima sa kabilang linya at tinapos ko na ang pakikipag-usap sa kanya bago pa kami pagtinginan ng ibang mga pasahero. Pinayuhan na muna ako ni Aldwin na matulog muna sa kanilang bahay at kumuha na lamang ng pamalit na damit sa kinabukasan bago pumasok sa opisina. Delikado kung uuwi ako sa apartment na aking tinutuluyan sapagkat nag-iisa ako at posibleng masundan ako ni Mang Noel. Siguradong malaki ang galit niya sapagkat pinatakan ko ng kalamansi ang kanyang muka at leeg. Kinilabutan ako sa mga sinabi sa akin ni Aldwin pero wala akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon at pumayag sa kagustuhan niya sapagkat mas ligtas ako sa bahay nila at kasama niya ang kanyang pamilya. Noong makarating ako sa bahay ni Aldwin ay sinalubong kami ng kanyang ina. Gising pa din ang kanyang ama pati ang bunsong kapatid na babae, pati ang kanyang lolo Edgar. Malugod naman akong tinanggap ng pamilya niya sa kanilang bahay. Ipinaalam ni Aldwin sa kanyang abuelo ang mga nangyari at naisip niya na posibleng masundan kami ng aswang. Kaya pinaghanda ni Lolo Edgar si Aldwin ng goma at nagsunog ang kaibigan ko ng goma sa labas ng kanilang bahay. Pagkatapos ay nagsabit siya ng walis tingting sa may pinto. Dati palang albularyo si Lolo Edgar at may kaalaman din siya sa pagpuksa sa mga aswang. Sinabuyan din ni Aldwin ng asin ang bawat sulok ng bahay, maging ang loob ng kanyang kwarto kung saan kami magkatabing matutulog. Pagkatapos noon ay pumasok na kami sa loob ng kwarto pero nakiramdam kami sa may bintana.
Hindi pa rin mapalagay kahit nagsunog ng goma sa labas ng bahay. Posibleng pagkatapos na maubos ang goma ay magkakaroon ng pagkakataon ng aswang na umali-aligid sa paligid ng bahay upang mabantayan kaming magkaibigan. May naririnig kaming mga kaluskos sa may bintana pero wala naman kaming nakitang aswang. Inabot kami ng hating gabi bago tuluyang nakatulog. Marahil ay hindi magawang makapasok ng aswang sa dami ng mga pangontrang ginamit ni Aldwin. Kinabukasan maaga akong gumising at pinag-almusal ng ina ni Aldwin at pagkatapos ay naligo na ako at umalis para kumuha ng maisusuot mula sa aking apartment. Pagkalabas ko ng bahay ay luminga-linga pa ako sa paligid at wala naman akong nakitang presensya ng aswang kaya nakahinga ako ng maluwag. Kaso noong makarating ako sa apartment ay laking gulat ko na malangis-langis ang seradura ng pinto. Kinabahan ako pagpasok sa loob pero wala naman akong nakitang anuman. Kaso ay may kung anong malansang amoy sa loob ng apartment. Tiniis ko ang mabahong amoy at nagmamadali akong kumuha ng damit. Pagkatapos ay isinarado kong mabuti ang pinto ng apartment. Saka ako sumakay sa jeep patungo sa opisina. Pagkadating ko sa loob ng opisina ay bumati ako sa mga katrabaho ko at nasilayan ko si Shasha. Lumapit siya sa akin at humalik ako sa kanyang pisngi bago kami naupo sa isang mahabang lamesa. Doon ko pinaliwanag kay Shasha lahat ng mga nangyari sa nagdaang gabi at kita ko ang takot sa mga mata niya. Pinakalma ko siya at sinigurado ko sa kanya na nasa maayos akong kalagayan sapagkat nasa pangangalaga ako ng pamilya ni Aldwin. Medyo nabawasan ang pag-aalala sa akin ni Shasha. Ngumiti ako sa kanya na puno ng pag-asa at tumugon din naman siya ng matatamis na ngiti mula sa kanyang mga labi. Samantala, pagkausap naman sina Manny at Aldwin. Pinaalam ni Manny na nireport niya sa kanyang kapatid ang tungkol sa mga nakitang putol-putol na bangkay ng tao sa loob ng tindahan ni Mang Noel. Pero hindi niya ipinagpilitan sa kanyang kapatid na aswang si Mang Noel. Alam niyang pagtatawanan at hindi siya nito paniniwalaan. Nagsagawa ng inspeksyon ng mga pulis. Kaso sa kasamaang palad ay hindi natagpuan ng tindero. Pero positibo ang mga natagpuang bangkay ng tao. Pinaghahanap na rin ng mga otoridad si Mang Noel. Bukod pa sa impormasyong yon ay nabanggit pa ni Manny na nagsiyasat pala siya ukol sa pinagmulan ng parisan at napag-alaman niyang may 2 taon na pala itong nakatayo at palipat-lipat ng pwesto. Wala namang nagrereklamong mga kumakain sa parisan kaya walang makita ang mga otoridad para suriin at magsagawa ng pananaliksik sa tindahan ni Mang Noel. Sadyang noong mga panahong umabot na sa aming kaalaman ng pagkain sa parisan nito, saka nagkaroon ng mga reklamo at kababalaghan na hindi namin maipaliwanag. Nabanggit ni Aldwin na mukhang hindi kami dapat makampante na hindi na kami guguluhin ni Mang Noel sapagkat mayroon pa rin kaming atraso dito. Kaming 2 magkaibigan ang dahilan kung bakit bumagsak ang kanyang negosyo at kami rin ang naging daan upang malaman ng karamihan na isa siyang aswang. Nangangamba ako sa kaligtasan ko kaya ipinagtapat ko kay Aldwin na mukhang nasundan ako ng aswang sa apartment ko noong umagang kumuha ako ng damit. Nabahala si Aldwin kaya pinayuhan niya ako na makitulog na muna sa kanilang bahay upang masiguro ang kaligtasan ko. Nagpasalamat ako sa kanya pero may naiisip akong plano para malaman kung nagtatago ba sa loob ng apartment ko si Mang Noel o hindi. Kinagabihan pagkatapos ng trabaho ay inihatid ko na muna si Shasha sa kanilang bahay bago kami nagplano ni na Aldwin at Lolo Edgar na pumasok sa aking apartment. May dala kaming buntot pagi, itak at asin. Pagkapasok namin sa loob ay siniyasat naming mabuti ang paligid at mukhang napakatahimik subalit naramdaman ko na may mga matang nakamasid sa amin. Walang ano-ano ay may lumabas na dambuhalang asong naglalaway buhat sa may kusina.
Nanlilisik ang mga namumula nitong mga mata at kitang-kita namin kung gaano ito kabagsik. Patakbo itong sumugod sa aming tatlo. Mabuti na lamang at nakahanda si Lolo Edgar. Nadaplisan niya sa tagiliran ng aso bago pa nakalundag sa kanya. Nakaiwas si Lolo Edgar pero malakas ang malaking aso. Dumaluhong ito sa amin at nakalmot si Aldwin sa kamay. Pero hindi naman malaki ang natamo niyang sugat. Hinampas niya ng buntot pagi ang malaking aso at umangil ito bago lumundag sa harapan ko. Nasugatan ko ang aswang sa muka at bago pa ako makagat sa braso ay sinaksak ni Lolo Edgar ang aswang sa tigkabilang tagiliran hanggang sa tuluyan na itong manghina at bumagsak sa sahig. Bago pa ito malagutan ng hininga ay nakita namin kung paano nagpalit anyo ang malaking aso bilang isang ordinaryong tao. Nakilala namin yon bilang si Mang Noel. Tama nga ang hinala ko. Siya nga ang aswang na nagtangkang pumasok sa loob ng apartment ko at mukhang nalutas na namin ang krimen sapagkat napatay na namin ang aswang. Sa wakas ay nawala na rin ang pumipeste sa mga tao. Nagdesisyon si Lolo Edgar na sunugin ang bangkay ni Mang Noel. Naghanap kami ng lugar at naisip ko na may bakanting lote sa likurang bahagi ng apartment. Pinagtulungan naming buhati ng bangkay ng aswang at pagkatapos ay naglakad kami ng pagkalayo-layo saka namin sinunog sa malayong bakanting lote ang bangkay ni Mang Noel. Matapos nun ay nag-impake ako lahat ng mga gamit ko at nakitulog na muna ako sa bahay ni Aldwin. Sa sumunod na araw ay wala kaming pasok kaya naisipan kong kausapin ng may-ari ng apartment at bayaran ng aking huling renta bago ako naghanap ng panibagong mauupahang apartment. Naisipan ko na umupa sa nakita kong panibagong apartment na malapit sa bahay ni Shasha para malapit na ang paghatid sundo ko sa kanya. Pumabor pa nga sapagkat araw-araw ko na siyang nakikita at nakakasama. Isang sakay lamang naman yon sa aming opisina kaya madali na ang biyahe at hindi kami mahuhuli sa pagpasok sa trabaho. Wala ring nasagap na balita ang mga pulis ukol kay Mang Noel. Nagsara ang kaso at hindi na kailanman magbabalik ang tindero ng parisan. Humanap na naman kami ni Aldwin ng bagong makakainan at may nakita kaming bagong bukas na lumihan malapit sa aming opisina. Nakatiyak kaming ligtas na kumain sa lugar na yon at siguradong masarap ang lomi. Kaya simula noon ay doon na kami madalas na tumatambay at kumakain sa tuwing katatapos naming magtrabaho sa opisina. Sa kasalukuyan ay mayroon na akong sariling pamilya at sa awa ng Diyos ay hindi na ako nakakilala o nakatagpo ng aswang. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at hindi dinadapuan ng malubhang sakit ang aking pamilya. Nagkatuluyan kami ni Shasha at naging ninong ng anak namin si Aldwin na naging best man din sa aking kasal. Tahimik na rin siyang namumuhay kasama ang kanyang asawa at mga anak. Hanggang dito na lamang po ang kwento naming magkaibigan. At sana ay nakapagbigay aral sa lahat ang pagkain sa mga kainang hindi sigurado ang kalidad, pati ang mga taong nagtitinda. Malaking leksyon na rin na dapat ay nakakasigurado tayo sa mga kinakain natin at hindi basta-basta naniniwala sa sabi-sabi ng iba. Mahalagang masarap, masustansya at ligtas ang ating mga kinakain kaysa sa masarap pero delikado at nakakapagdulot sa atin ng sakit. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.